Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga, and syempre, pag-usapan din natin ang favorite ninyong love team, ang hashtag maybe. So our first topic mga kadabarkads, i-congratulate muna natin ang Itbulaga sa panibago po nilang sponsors. Walang iba kundi po ang Yusef Z Plus Forte. Sabi nga dito, shoutout sa bago nating Dabarkads na sumugod, Ilong Ranger. Kapag nandyan na si Ilong Ranger, to the rescue na ang phenylephrine HCI plus chlorophenamine, maleate, paracetamol plus zinc, Nuzep C plus Forte. So parami na po ng parami ang mga sponsors na talaga namang nagtitiwala at dumadagdag sa programang Itbulaga, lalo na po at andyan na po yung nagpapalakas ng kanilang ratings at ng kanilang viewers. Walang iba kundi po ang hashtag maybe. Malaki po talaga ang tulong nila sa programa mga kadabarkads kasi sila po ngayon yung inaabangan ng mga titas, lola, and syempre mga Gen Z. And kagabi nga po mga kadabarkads, patulog na lamang po ang mga tao, abay nag-upload pa rin po ang programang Itbulaga ng short video clip ni Raisa May and nitong si Bimbi na kung saan nakadantay nga po yung braso ni Bimbi sa balikat ni Raisa May. Ang dami na naman po kinilig dito. At alam nyo bang milyon-milyon agad ang views niyan mga kadabarkads? Meron na itong 2.2 million and counting. Plus binalikan ko pong muli yung appearance ni Miss Chris Aquino. Ang views nasa 30 million na po. Tapos yung isa pang sweetness na short video clip ni Reza and ni Bimbi nasa 40 million na. So tinotal ko lahat ng million video ni Reza May and Bimbi nasa 102 million na mga kadabarkads. Grabe, ganyan kasikat. Kahapon at ngayon, 102 million agad-agad. Marami din po ang kinilig mga kadabarkads sa binitawang salita ni Bimbi for Raisa May Dizon during segment po na The Age is Right. So sabi po kasi doon mga kadabarkads ni Maine Mendoza, sinabi niya ba yung kulay ng pants ni Raisa at saka yung hoodie ni Bimbi? Sabi naman po ni Bimbi, kasi meant to be. Sabi naman Raisa May, So sana mapanindigan po yung kilig natin mga kadabarkads, diba? Dahil talaga namang pinupurga po ang mga dabarkads ng kilig every time na nanonood po sila ng Itbulaga. Marami nga po nagsasabi mga kadabarkads nung surprise guesting po ni Miss Chris Aquino sa studio po ng Itbulaga na sayang daw kasi wala po si Bossing Vic Soto. Isang malaki at masayang reunion na daw po sana yun mga kadabarkads pero sayang. So parang naka-vacation ata ngayon si Bossing Vic Soto mga kadabarkads. Kaya hindi po natin siya nakikita sa programa po ng Itbulaga. Yan po pala yung rason. And sayang no, sayang talaga mga kadabarkads. Pero sana magkaroon pa po ng pangalawang pagkakataon para magkasama at magkakita po itong si Miss Chris, 'di ba? And si Bossing Vic Soto. Samantalang next topic naman, talakayin naman po natin ang tungkol po sa balitang Bimbi Raisa accept TBJ Creative Team Jennifer Blueprint Form for Big Project. Ano ba yung meron sa headline na yan mga kadabarkads? So ito po kasi yung nabasa po natin about Chan. Jennifer, the overall productive head of TBJ Productions and Itbulaga, is actively building a massive career blueprint for Bimbi Aquino Yap, centered on his breakout love team potential with Raisa May Dizon, following Bimbi a high-profile stint as a guest co-host on Itbulaga. Fere and the production team are leveraging the explosive public interest in the tandem. The maybe on-screen partnership. The next major tandem fair is capitalizing on the viral maybe May and Bimbi chemistry that has taken social media by storm. So Project
pitching, the creative team is laying the groundwork for future television formats, drama series, and movie collaboration featuring the two young stars. Ayan po mga Kadaberkads, ang magandang balita. Extended stint following his initial guest spot, there are ongoing discussion to integrate Bimbi more permanently into the Itbulaga and TV5 pool of talents. So, ayan po yung good news mga Kadaberkads. So, merong discussion na nangyayari. And syempre, meron pong pinaplano na format drama series and movie collaboration daw. Nako mga Kadaverkads, magandang balita po ito para kay Bimbi and kay Riza May dahil yan po talaga yung isa sa mga nare-request ng mga Dabarkads po natin ngayon. Nagawan po sila ng movie or ng rom-com. Samantalang next topic naman, Riza May pinagtanggol po ng isang abogado laban po dito sa nangaapi sa kanya na co-host din po ng Katapatan programa which is itong It's Showtime. Sabi nga po ni Attorney Orly, stop normalizing face shaming, body shaming, and bullying. The recent backlash over Kim Chu's Lotus Pit remark referring to Riza May Dizon is a reminder that words can wound, especially when they ridicule a person's physical appearance before a national audience. Whether intended as a joke or not, public humiliation should never be normalized. Our words may be a blessing or curse to anyone. Even the Bible is rich with injunction against tactlessness. As an example, in Ephesians 4:29, it is stated, let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. It is discouraging that the celebrities like Vice Ganda and Kim Cho, who at many times rebuke a politician for saying bad words to others, cannot guard their mouth from demeaning others. So let us be clear, our laws recognize and protect the dignity of every person. So naglatag po ng 13 article ito pong si Attorney Orly para po sa issue ni Kim and ni Riza May Dizon. So ang dami po dyan, Article 3 Section 1, Article 19 of Civil Code, Article 20 of the Civil Code, and Article 21 of Civil Code provides. Ang dami niyan mga Kadabarkads, kung isa-isin po natin yan, maantok na po kayo. Pero kagandahan dito, may nag-correct po kay Kim Cho na mali talaga yung kanyang ginawa. And salamat dahil itong si Riza May ipagtanggol yung kanya pong karapatan. At hindi naman talaga dapat inormalize yan since sila po ay nasa live television at marami po nakakapanood sa kanila na mga kababayan po natin dito sa buong bansa. 'Di ba? So kayo ba mga Kadabarkads, anong masasabi po ninyo dito? Please comment down below.